Hello Aries, Sun, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Pauna mensahe ni Aries ay number 18, anxiety. Yan. So, ang iba sa inyo dito, mayroong will worry, no? Nag-aalala kayo for something. Pero, ang nakikita natin dito sa card, malayo pa, no? Kung ano man yung pinag-aalala ninyo dito, malayo pa siya. Kasi tignan ninyo yung card, no? May lightning, malabong malabo ang lighting, hindi man lang siya masyadong maliwanag. At saka yung dark na clouds, no? Nasa malayo pa siya. So kung ano man itong ina-anticipate ninyo, hindi pa to existing na problema. Maaring namumroblema na kayo sa ngayon in anticipation, or maaring iniisip nyo na yung mga posibleng maging epekto or posibleng maging problema ng kung ano man ang bagay na ito, no? So, kaya nagkakaroon kayo ng anxiety ngayon, maaring you're experiencing sleepless nights as well kasi sobrang nag-worry na kayo about this na hindi pa naman siya existing talaga na problema, no, Aries? So, avoid muna worrying, no? Avoid worrying kasi hindi rin naman yan makakatulong sa inyo. 'Di ba? Mas lalo lang kayong mai-stress. You don't even know yet, 'di ba? Kung lalapit nga ba talaga yung storm na yan. Kasi may storm sa malayo pang lugar eh. Malayo pa siya. So, you never know, 'di ba? Maaring may magawa pa kayo ngayon para maiwasan yan. Maaring may magawa pa kayo ngayon para yan ay hindi na dumating, 'di ba? Sa buhay ninyo. So, what else for Aries? We have man holding a heart. Ayan. So, this is someone na maaring makilala ninyo, or this could be someone na nandyan na siya sa buhay ninyo, no? And this person has, malalim yung concern nito para sa inyo. Malalim yung pag-care nito sa inyo, no? So, maaring this is someone na may romantic interest sa inyo. Maaring meron interest ito na manligaw sa inyo, maaaring ganon, or maaari din na parte na siya ng buhay ninyo sa ngayon pero hindi romantically linked sa inyo. So maaaring ganon, kaya posible din na merong itong romantic interest sa inyo at maaaring ngayon, no, at this time, maaaring ngayon siya magpahayag ng kanyang nararamdaman sa iyo. So maaaring ganon ang ganap. Pero above anything else, yung purpose or yung pinaka intention ng taong ito is to help you, to support you in your personal affairs, no? So what else? We have number 32, door to spirit. This is a new beginning energy. Dito that could be linked naman sa inyong spiritual side, no? Spiritual side of life. Maaring sa ngayon, mas lalong lumalapit kayo ngayon sa divine universe, sa Panginoon, sa inyong mga angels, sa inyong spirit guides. Maaring mas pinapalakas nyo na ngayon yung inyong relationship with God, no, and the rest of your spirit team. So maaring may pagbabago ng belief system dito, maaari din na may pagbabago dito ng inyong pagtingin, no, sa human psyche, pagtingin sa inyong relationship with the divine universe. Maaring may mga ganong sitwasyon dito for some of you. Maaring nagigising na ngayon yung damdamin ninyo, or nagigising na dito ngayon yung mas malalim na pag-iintindi or pagkakaintindi ninyo with your relationship with God and the rest of your spirit team. So we have number 6, contract. Ayan. So some of you dito maybe is signing a contract sa ngayon. That could be a legal document dito, legal agreement, no? Maaring marriage contract ito. Maaring ang iba sa inyo mag-aasawa na magpapakasal na sa ngayon. Maaari din na kontrata yan ng lease, ng renta, maaring kontrata ng pagbibili ng property, bahay, lupa, mga ganon, building. Maaari din na contract ito sa trabaho, no? Maaring may pipirmahan kayong bagong job offer. Maaring ganon din ang ganap dito for some of you. So good luck, Aries, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.
Hello, Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Pauna mensahe ni Leo ay number 3, blossoming abundance. So, napakaganda nito kasi kung ano man yung pinagsisikapan ninyo, pinagtatrabahuan, most likely now is the time that you are going to reap the rewards of your hard work, no? Ano to yung bunga ito ng inyong pagsisikap na magbabalik na sa inyo ngayon, or makukuha nyo na yung return, kumbaga, na kung ano man ang inyong efforts, energy, time, and even resources na binuhos nyo sa kung ano man ang inyong ginagawa, no? So you are going to experience abundance dito of money, di ba? Kasi maaaring may financial reward dito sa kung ano man ang inyong ginagawa. So we also have number 2, journey. Ayan, so maybe some of you are going to make a decision that is linked sa inyong pagbabiyahe. Maaaring sa ngayon meron kayong travel plans, but maaaring hindi kayo sigurado if you're going to push through it or not. So maybe pinag-iisipan pa ninyo, and that is yet to be decided pa, no, Leo, for some of you. For others of you, maaaring you are definitely embarking on a travel na sa ngayon. Maaaring mamaya magbabiyahe na talaga kayo, or bukas, or sa makalaway. Diba? Depende sa inyong sitwasyon, but definitely there is travel dito. For some of you, maaring malayo-layo ang travel na to kasi malalaki yung bagahe na dala ni ate, kaya most likely this is an international travel. So what else? We have number 33, door to romance. So Leo, this is a new beginning energy pagdating naman sa inyong mga relationships, no? Maaaring ang iba sa inyo dito, if you are single, maybe you are entering a new love and romantic relationship. Maaari din na ito yung panahon or period wherein you will be meeting your soulmate, your twin flame, your potential partner, no? Maaaring gano'n ang ganap dito for some of you. Meron din ako napipick up dito na maybe ang iba sa inyo dito na nasa dati ng relasyon, meron ng karelasyon, maaaring meron ditong rough patch na pinagdadaanan ang iba sa inyo dito, Leo, and maybe may konting distansya, no, may konting space between you and that person, and maybe ngayon you are going to give that person a chance, no? Another chance, maaring ganon, para magkaayos kayo, para magsimula kayong muli ng kung ano man ang inyong relationship na iniwanan for quite some time, no? Yung bang nagkahiwalay siguro dito ang iba, no? At ngayon maaring mag-reconcile kayo, maaring you're going to give your relationship and your person another chance, okay? So what else? We have number 13, financial constraints. Ang iba sa inyo dito, merong pagkukulang sa pera, no? Maaring may financial difficulty na pinagdadaanan, but you know what, that could change, no? That could change kasi meron tayong blossoming abundance. So most likely kung ano man itong problema na to, may kasagutan agad kasi meron tayong blossoming abundance na parating. Meron dadating dito na biyaya sa inyo pang kaperahan, so that could be the solution dito sa kung ano man ang financial constraints na pinagdadaanan ng iba sa inyo dito. So good luck, Leo, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga messages ni Sag. Pauna mensahe po ninyo ay number 24, adjacent possibilities. Ayan. So, some of you dito sa Sagittarius, maybe focused lang kayo sa kung ano ang meron kayo sa inyong harapan sa ngayon. But, ang panawagan sa inyo dito na open your eyes, open your ears, and open yourself to adjacent possibilities. Dahil maaring marami pa ring opportunities and possibilities around you na maaaring hindi ninyo pinapansin or hindi ninyo napapansin because you're only focused on what you have right now sa inyong harapan, no, Sag?
So, what else? We have number 47, the thinking woman. Ang iba sa inyo dito siguro nag-aaral or maybe you're exploring something dito, something new na hindi pa ninyo alam. Kaya maaring ang iba sa inyo dito naghahanap ng mentor, naghahanap ng teacher, maaring ganon because you need someone dito that can guide you or can teach you, no? Sa mga bagay-bagay na gusto ninyong matutunan, gusto ninyong alamin, gusto ninyong explore pa, no? So maaring nasa nasa learning stage kayo sa ngayon about something, no? Interesado kayo, curious kayo about something dito. Kaya maaaring naghahanap kayo ng makakatulong sa inyo para matutunan ninyo kung ano man yung gusto ninyong matutunan, madiscover ninyo kung ano man ang gusto ninyong madiscover dito. But also, Sagittarius, maybe if you are really looking for someone dito na makakatulong sa inyo, parang hindi lang isa dito. Maaaring lalapit kayo sa isang tao, pero there are other people na meron din maitutulong sa inyo dito. And it's just that maaaring hindi ninyo napapansin. It's just that maaaring ini-ignore ninyo yon. Maaaring may offer din kayo from other mentors or other teachers, maaaring ganon, na willing din magturo sa inyo, pero maaaring ini-ignore nyo lang. So we also have number 13, financial constraints. Ito naman, maaaring may mga difficulty kayo pagdating sa pera sa ngayon. Maaaring ang iba sa inyo dito, may mga financial obligations na kailangang tugunan, may mga financial obligations na kailangang bayaran, pero maaaring hindi kayo, you don't have enough money pa, no? Sa ngayon, maaaring you don't have enough resources para matugunan kung ano man yung pangangailangan ninyo sa pera sa ngayon. Kaya, inaanyayahan kayo dito na just keep the positive mindset, no? Just keep the positive thoughts nang sa gayon maka-attract kayo ng prosperity and abundance and good things into your life at mas solusyon, no? Maaring ma-attract ninyo dito or ma-magnetize ninyo ang ideas on how you can solve your financial concerns sa ngayon, no, Sag? So what else? We have number 7, community. There are going to be people around you na makakatulong talaga sa inyo. So, since katabi niya si financial constraints, maaaring meron dito mga tao na malalapitan kayo at maaaring tumulong yan sa inyo pagdating dito sa financial constraints na problema. So, maaaring may mga taong dito magpapaluwal sa inyo, magpapahiram ng pera, or maaaring magbigay sa inyo ng referral to go somewhere, no, at doon ninyo mahahanap yung kung ano kailangan ninyong kaperahan. Maaaring ganon. Rest assured that you have a very supportive and helpful community around you. Maaaring community yan ng inyong mga kaibigan, kapamilya, katrabaho that are very helpful and supportive of you in any way na kailangan ninyo, no? Yung ganon. So, and even dito sa pag-aaral ninyo, maaaring marami din talaga ang tutulong sa inyo para nang sa gayon, maano ninyo, makuha ninyo yung kung ano ang kailangan ninyo, kung ano yung tinatry ninyong matutunan. So, there are going to be people that are willing to share their knowledge then sa inyo. So, good luck, Sag, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.